Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence ako. Trending na trending itong si BBM at Lenny Robredo na nag-shake hands. Wow! Ito na ba ang hinihintay na maraming kakamping na sasabi mo sa Uniteam? Ito pala ang totoong Uniteam, Lenny at BBM. Unipink. Ay, nalo! Na demonyo na tayo dito. Noon, nung bumisita si VP Sara kay Leni Robredo sa lugar ni Leni Robredo, grabe yung mga news 'no, trending na trending. Pero ngayong nag-shake hands si BBM at si Leni, parang tahimik yata ang mga loyalista, Talyanista ni BBM. Parang tanggap na nila sa kanilang puso na mangyayari talaga itong Unipink. Kasi yung pagbisita ni VP Sara kay Leni Robredo, we are not expecting for that. 'Di ba? We're not expecting for that at wala ngang photo inilabas, yung mga ano lang, mga tsismosang marites lang ang naglabas ng photo. Pero ito, parang planado. Ay, planado ka bibig. Kasi sabi ni Cheese Escudero, inimbita daw niya si Leni Robredo sa inauguration, cutting of ribbon sa ano, saan ba ito? Sa Sorsogon City. Oh. Former VP Leni Robredo is in Sorsogon City to attend the inauguration of Sorsogon Sports Arena. She is expected to handshake with the President of the Philippines, Bongbong Marcos. Ay, nakita niyo ba kabibig yung pag-handshake-handshake nila? Normal na naman mag-handshake-handshake sila. And in fairness naman kay Leni Robredo very tawag niya ano ba, sports lang si Leni Robredo. Sa madami-daming nangyari noon na grabeng awayan, bangayan, tapos mga eksplosibong mga pasabog nila na ganito, na ganyan, magnanakaw si Marcos number one, na ayaw ka Marcos kasi sinungaling. Ang sinungaling ay kamag-anak ng magnanakaw. Ay, ang magnanakaw ay kamag-anak ng sinungaling. Basta ganun kabibig. Pero at least, Leni Robredo ba, hindi siya choosy. Kung sino ang pwedeng, ang tawag niya, kung sino ang pupunta sa kanya, kung sino ang maging-handshake sa kanya, okay lang. Oo, kabibig. Well, wala na akong bitterness sa puso ni Leni Robredo. Kasi tanggap naman ni Leni Robredo, talo siya. Kaya nga, tatakbo siyang mayor. Bakit mag-mayor si Leni? Eh, wala bang um, suporta galing sa mga oposisyon, galing Risa Hontiveros? Eh, di ba medyo may miscommunication, misunderstanding between Leni Robredo, Risa Hontiveros at saka kay Trillanes? Sana ma-patch up lang things kasi sila yung malakas na opposition. Pero si Leni tatakbong mayor, baka gusto ni Leni ba na peaceful life. Peaceful life. So eto kabibig, itong handshaking-shaking, marami ang nasaya. Sabi ni Cheese Escudero, ito yung magandang sign daw na blessing ba ito o ano, ang tawag ito? Ewan ko kay Cheese Escudero how he able to describe this. Pasensya na ha. Kasi iniisip ko si Lenny, naka-she na. So eto kabibigan, manood tayo sa handshaking. Diba? Oo. Handshake sila sa pamilya. Sino ba ito baka sabihin mo kasi ito sa pamilyar ba 'to? Nag-handshake sila. Diba? O tingnan niyo. Oh. Diba, oh. Pero in fairness naman hanggang handshake lang talaga si BBM, hindi niya kinausap si Lenny, parang ano ba, being professional, being a formal politician, handshaking the former vice president at naging kalaban niya pagiging president. Yan. Yan kabibig. So yan ang nangyari kanina. At maraming mga iibang mga speculation. Sabi ng iba, ito na talaga ang simula ng unity. Ito pa, Orokan daw, ang dalawang Orokan. Yung nagdadayaan, keneme, nagplastikan. Forget forget the past daw. Este past pala. Matapos ang DD shit, ang mga pink shit naman ngayon ang sunod niyang bubudulin. Matapos daw ang DDS na nabudol ni BBM, ngayon naman ang mga pink lawan daw
ang bubudulin ni BBM. Ito yung mga komento ng mga netizen ito ba, ewan ko kay Lenny, pero yung mga kasama niyang nakipag-collaborate na just to survive, kainsuka na naman ang mga taong ito. Nag-handshake lang, alliance na agad, huwag gawing personal ang nangyari ngayon. Kung gano'n talaga. Yes, DDS. May bago na namang Unipink, ang dami na namin. May Uniteam, may Unipink, Unitambalos-los. Ay, Unitambalos-los. Ang mga fans itong mga muntik nang nagpatayan noong last 2 elections, tapos tong dalawang to, orokan lang ang nangyari. Not long ago, actually many years ago, kampo ni Leni Robredo always put in people's mind na diktador at magnanakaw ang pamilyang Marcos. So, totoo naman talaga nung eleksyon, yun ang palaging phrase na ginagamit na diktador si Marcos, magnanakaw si Marcos. Una, ang isa sinungaling, yun ang sinasabi. Well, tapos na. Tapos na ang eleksyon. And for your information, sabi ng isang netizen, matino si ex-VP Robredo. Kahit si Sara Duterte nabastos ni respeto niya, ang bastos na si Sara Duterte. Grabe ka naman, te. Hindi bastos si Sara Duterte. Ikaw lang ang nabastusan ni Sara Duterte. Pero kami, hindi kami nabastusan ni Sara Duterte. Sabi daw niya, nirespeto ni Leni Robredo si BBM at saka si Sara Duterte. I think it's time to have Unipink. Ay, Unipink pala ang gusto nila. O sige, mag-Unipink kayo. Bahala kayo dyan. Oo. Keep moving, mga Unipink. Yun kami, Big. Ano ba dito? Sobrang masaya ngayon ang mga Unipink. Masaya ang mga Unipink. Pero may blind I don't know kung pa-blind item ba ito. May sinabi na post na isang Edgar, sabi niya, yung ramdam mo ang lakas ng hiyawan ng Sorsoganons nang bagitin ng MC ang pangalan ni Leni Robredo sa event ni BBM ang bisita. Wow! Agoy! Sakit naman yan. Kung si Leni ang tawag dito, mas pinabura ng maraming tao. Kung si Leni ang mahal ng maraming tao kay BBM. Baka yung iba nasisisi na dyan. Sana si Leni na lang. sabi niya, nice. Yun talaga ang gusto ng tao. Si Leni ang manalo. Okay, move on na tayo dyan. Bumisita kasi si VP Leni kanina sa inauguration sa Sorsogon Sports Arena. Then tinawag ng MC, kaya hiyawan ang crowd. Akala namin lalabas. Yung nga lang, di naman lumabas kasi moment na ni BBM. Tuloy, it's a prank. Yun pala, yung narinig sa video na naghiyawan, na-mention pala ang pangalan ni Leni Robredo. So na-prank yung mga tao na akala nila si Leni Robredo ang lalabas. Moment ni BBM, di ba? Ito yung very evident na character ni Madam Leni Robredo na she can work with anyone, ally, man, or against capital. Sayang lang talaga. That's mean daw na si Leni popular and loved by Sorsogonons. Kaya we can't blame the crowd. Nahiya naman si BBM, no? Sabi kasi dito, bumisita kasi si VP Leni kanina sa inauguration sa sports area. Then, tawag dito, tinawag ng MC, kaya hiyawan ang crowd. Akala namin lalabas si Leni Robredo. Yun nga lang, di naman lumabas kasi moment na ni BBM. Tuloy, it's a prank. Baka akala nyo nagawa ako ng istorya. Eto, Kabibig, ha? Baka sabihin nyo, naku, si Kabibig, gawa naman istorya para pag-usapan. I-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo para alam nyo. Sabihin nyo, sismuso lang ako. Ito, ito yung screenshot. Yan yung ramdam mo, lakas ng hiyawan sa Sorsogon. Yan ha. Pakita ko sa inyo ha. Yan naman. Ano ba naman yan? Yung ramdam mo ang hiyawan sa Sorsogon nang bagitin ng MC ang pangalan ni Leni Robredo sa event ni BBM ang bisita. Ito ang storya. Bumisita kasi si VP Leni kanya sa inauguration. So, di ba? Binasa ko na yan. Di ba nakita nyo? Siya, sige. Palakahin natin. Yan, kita nyo naman, yan, basa nyo naman, kita nyo naman, hindi ako fake news, binasa ko lang, ito yung mga taong nagpunta kanina. So, parang napahiya si BBM, Kabibig. Posible, pero wala na siyang pakialam dyan kasi siya ang presidente. Diba? Pero,
ang mga kakamping talaga sobrang love nila si Leni Robredo. Let's be realistic. Love nila si Leni Robredo. Kaya until now, sabi nila, susuportahan pa rin nila si Leni Robredo. Uy! So, yun na kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito? Naku. Ito pa ang sinabi ng isang netizen. Just to remind these pink sheets and Italianista that this arena was built under the 2018 Appropriation Act under the PRRD admin. Ang saya ni Bangag dahil most of the projects ni PRRD under Build, Build, Build ay sunod-sunod na natatapos na. Tapos bida-bida siya sa mga inaugurations na akala mo accomplishments niya. In his speeches of inaugurating project of PRRD, he does not even recognize Digong or thank him. He sounded off as its own accomplishment. Ang kapal. Uy! Yun pala, ano tong storya, no? Project pala yung ni Duterte, tapos, alam mo na, kabibig, sino ba naman ang mag-inaugurate? Si BBM kasi siya ang presidente ngayon. Pwede naman, of course siya naman, pero sana banggitin din niya ang previous administration. Kahit hindi niya i-mention ang pangalan ni Pangulong Duterte, he can mention, let's give thanks to the previous administration for the Build, Build, Build project. Di ba? Wala namang, ewan ko kabibig, baka sabihin ni BBM na, ay, gusto niyo magpabida-bida itong mga Duterte na naman. Tapos ako, hindi ako mabida-bida. Ako nga napahiya kasi hiyawan ang mga tao yung na-mention ang pangalan ni Leni, pero kung pang akong lumabas para ang mga tao na disappoint. So, yun mga kabibig ha. Well, alam niyo naman, ganun talaga ang mga tao. Diba? Whatever infrastructure daw na na-dealt ngayon ay project na ni BBM. Oh, yun pala, sabi ng isang netizen. So, yun lang mga kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Pero I'm sure kabibig ha, I'm sure sa mga bagong hirit pala ngayon. Ito pa, senatorial aspirant Sonny Matula has asked the COMELEC to cancel the certificate of candidacy of Pastor Apollo Kibuloy. And disqualify him for material misrepresentation. Both Matula and Kibuloy filed their COC under Workers and Peasant Party. Yun kabibig ha. I don't know kung I'm sure tatanggapin naman ito ng COMELEC, titignan ito ng COMELEC. Tapos si Kibuloy pala ay naisali na sa ngalan ng mga official senatorial candidates. Kaya may mga tao talaga na ayaw si Kibuloy, ito nga si Binhor Abalos, may parinig din kay Kibuloy. Sabi niya, alam ko na may mga karapatan si Kibuloy, ngunit hindi siya nararapa sa Senado. Wow, grabe naman to si Binhor Abalos, parang siya lang ang nararapa sa Senado. Dapat siyang managot sa batas. Natural naman. Nakakulong na kasi Kibuloy ngayon di ba? Hindi lamang dahil sa mabigat na kaso laban sa kanya, ngunit pati rin sa kanyang ginagawang pagtatago at pagbaliwala sa ating judicial system. Si Franz Castro, convicted, tumakbong senador, bakit hindi mo pinagsabihan ng ganito? Si Erwin Tulfo, tumakbong senador, convicted sa libel. Ang chika-chika pa nila, American citizen daw. Bakit hindi ka nagsaltaan ganito? Kasi threat nyo si Kibuloy. Kasi alam nyo na maraming boboto kay Kibuloy. Kaya si Binhor Abalos, itong mga feel niya na itong malalakas na kontra niya, doon niya babanatan. Pero si Franz Castro, parang hindi niya babanatan kasi ka-friendship baka. Di ba? So ito sabi niya alam ko na may mga karapatan siguro. Alam mo pala karapatan ni Kibuloy yun, so wala ka hindi ka na magsalita diyan. Alam mo, Abalos, nagmumukha ka ditong duwag. Oo. Kung talagang matapang ka, hayaan mo si Kibuloy tumakbo. If you're confident na mananalo ka against Kibuloy, huwag kang magsalita ng ganito. Kasi ang mga tao, interpretasyon nito, insecure ka. Takot kang matalo kay Kibuloy. Diba? Kasi alam ko na may karapatan si Kibuloy.
ngunit hindi siya nararapat sa Senado. Sino ka bang magsalita na hindi siya nararapat sa Senado? 'Di ba? Ang COMELEC na nagsabi na official na senatorial candidate si Kibuloy. Anong problema mo diyan? Oh, 'di ba? So, ang sabi ng ibang netizen, insecure na naman 'to si Benhur Abalos. Oo, takot ito yata ni Kibuloy kung manalo si Kibuloy at matalo si Benhur Abalos. Kaya ngayon ano na, may mga ano na tawag dun, mga tarpaulin na si Benhur Abalos, hindi pa nga nagsimula ang eleksyon, may malalaking tarpaulin na si Benhur Abalos. Ang tanong, saan ba kumukuha ng budget si Abalos? Sino ang nagfi-finance sa kanya? 'Di ba nag-resign na si Abalos as DILG secretary? 'Di ba? So ngayon, nagsimula na sila mag-post-post ako ng mga pagmumukha. Mga kabibig, so ano ang iyong komento tungkol dito sa mga hirit ni Abalos, mga kabibig? May karapatan si Kibuloy. So, tingnan natin kung sino mananalo sa dalawa. Mananalo kaya si Kibuloy or matalo si Kibuloy or manalo si Abalos or matalo si Abalos. Basta sa statement ni Abalos, hindi ko nagustuhan mga kabibig. Oo, sana hindi na siya nagsalita ng ganito. Sana keep quiet lang siya about issue ni Kibuloy. Kasi para siyang dakdak ng dakdak. 'Di ba? Hayaan na lang niya, tingnan natin kung sinong manalo. 'Di ba mga kabibig? So, akala ko mag-end na tayo sa ating live pero pero hindi pala matapos-tapos. So yun lang mga kabibig ang ating Ladies Lebag-Lebag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At ay nako, sa lahat ng ating mga OFW dyan, I'm sure na busy kayo sa work niyo. Hoy, huwag masyadong mag-work ha. Magbigay ng time para sa sarili. Kumain ng wasto, uminom ng tubig. Oo. Tapos, kumustahin ang pamilya sa Pilipinas. Huwag kang magpadala sa daming problema. Isipin mo, ikaw ang breadwinner. Kung may problema ka na, mag-pray ka dahil, mag-pray ka. Mag-pray ng rosary. Diba? So, yun lang kabibig ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video. As mga OFW dyan, fight lang tayo. Ha? Malapit ng eleksyon. Dapat piliin natin ang karapat-dapat at huwag nang magpabudol. Kasi mahirap ang mabudol, no? Bye everyone. See you next time.